Bumagsak ang satisfaction at trust ratings ni pangalawang Pangulo Sara Duterte sa ikalawang quarter ng 2024, ayon sa think tank na Oculum Research and Analytics. Sa isang press briefing na ginanap ng think tank sa Intramuros, Manila noong Lunes, ipinahayag na 64% ng mga Pilipino ang nasisiyahan sa pagganap ni Duterte. Bumaba mula sa 75% satisfaction rating noong unang kwarto ng taon. Ang makabuluhang pagbaba ay nagpapahiwatig na humihina ang pagsang-ayon ng publiko sa pagganap ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Resident Bernarte, research head ng Oculum, sa kabila ng pagbaba ng kanyang ratings, nananatiling mataas ang satisfaction rating ni Duterte kumpara sa iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Narito ang satisfaction ratings ng ibang opisyal na kasama sa survey: Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 50% satisfaction; Senate President Francis Escudero, 48% satisfaction; House Speaker Martin Romualdez, 34% satisfaction; Chief Justice Alexander Gesmundo, 25% satisfaction. Ipinakita rin sa poll ng Oculum na bumagsak ang tiwala ng mga Pilipino kay Duterte. Nakakuha ang pangalawang Pangulo ng 68% trust rating, kapareho ng trust rating ni Pope Francis. Ayon sa think tank, bumaba ang rating ni Duterte mula sa 75% trust rating na naitala noong unang quarter. Ang ulat ng Oculum ay inilabas ilang araw matapos ipakita ng Social Weather Station survey na bumaba rin ang satisfaction rating ni Duterte, simula nang magbitiw siya bilang kalihim ng Department of Education. Inamin ni Duterte na hindi pa siya nakikipag-usap kay Marcos. Isinagawa ang survey ng Oculum matapos ang pagbibitiw ni Duterte mula sa DepEd, noong ika-19 ng Hunyo at sa gitna ng kanyang mga batikos laban sa administrasyon ni Marcos. Sa mga huling pahayag ni Duterte, 2 beses niyang binanggit ang salitang cocaine, na nakita bilang patungkol kay Marcos bilang isang di umano'y gumagamit ng droga, mga pahayag na nauna nang sinabi ng kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa kanyang mga tirada laban sa administrasyon, naging outspoken din si Duterte sa ilang issue, kabilang ang pag-aresto sa pag-anting si Apollo Quiboloy, kung saan kinwestiyon niya ang di umano'y labis na paggamit ng puwersa laban sa mangangaral sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Noong Lunes, ilang mga mambabatas ang nanawagan kay Duterte na magsalita laban sa mga pagpasok ng China sa West Philippine Sea. Personal kong kinukwestiyon kung bakit, sa kabila ng mga pangyayari, lalo na sa kamakailang pagsiklab ng gobyerno ng China sa West Philippine Sea, nananatili siyang tahimik tungkol dito. Ayon kay Representative Zia Alonto Adiong, Lanao del Sur, 1st District, ang survey ng Oculum ay isinagawa mula ika-25 ng Hunyo hanggang ika-30 ng Hunyo, gamit ang face-to-face interviews ng 1,200 respondents na may edad 18 pataas. Ang mga respondents ay hinati bilang 300 mula sa National Capital Region, 300 mula sa Luzon, 300 mula sa Visayas, at 300 mula sa Mindanao. Ang sampling error margins ay 3% na may 75% confidence level.